Ang Dallas 2-5 sa start ng season. Kung sinong team kasi nakakauna until end ng December, siya ang malaki ang chance makapag-playoffs. Sa side ng Dallas, hindi lang si Anthony Davis ang nagiging problema dahil kay AD yung injury naman niya at wala sa kondisyon ang nagiging issue ngayon. Pero halos same game pa rin naman. Dahil dati, based sa mga analyst, kapag nilagay si Anthony Davis sa power forward position, mababawasan ang pagkakataon na ma-injured siya. Ngayon, nasa Dallas na siya at power forward na injured pa rin at parang lumalabas talagang injury prone si AD at damage good na. Yung isa pa si Klay Thompson na laging available pero parang laging wala. Sa term namin sa office, ang tawag namin dun, laging pumapasok kaso naglulugaw. Wala lang, shinar ko lang. So gawan ko lang ng episode si Klay, baka mabaliktad at gumanda yung laro. Ginawa na ng kanta ng GF niya itong si Klay Thompson. Hinigop ata lahat ng lakas ni Klay. Stallion ba naman? Ito ang pinaka-worst season ni Klay na meron siyang 8 points, 3 rebounds, 1 assist, 31% sa field at 26% mula sa 3-point area. Versus Rockets, nasa 5 points, 1 out of 8 mula sa 3-point area. Kaya dinurog ng trio ni na KD, Şengün at Amen Thompson ang Dallas. Biruin mong nasa winning streak na ang Houston, ang Mavericks naman nasa losing streak. Nasa spotlight ngayon si Klay Thompson na na-frustrate na naman sa talo nila. Papasok ng locker room, nakitang hindi na maganda ang vibes niya sa Dallas. Offensively at defensively, nag-decline ng todo si Klay. Publicly in-state din habang nasa interview. Yung ibang mga fans kinall out na mag-retire si Klay Thompson, pero based naman sa mga scout, ang issue talaga ni Klay ay yung nasa lineup ng Dallas dahil nagkakaroon ng issue sa spacing. Hindi yata sanay si Klay Thompson na mag-dribble ng marami bago tumira. Wala na rin yung off-the-ball game ni Klay Thompson dahil iba na ang style ng Dallas ngayon at yung isa pa, dapat ilagay din di umano sa second unit itong si Klay dahil nagdi-decline na siya. So hindi na si Nico Harrison ang may call nito kundi si Jason Kidd. Hindi nila ma-maximize si Klay nang walang Luka at Kyrie sa lineup. Kinall out din na i-trade na paalis ng Dallas si Klay Thompson habang may value pa. Sa starting unit, pinipilit na isama si PJ Washington dito kay Klay Thompson. Siguro kung ang point guard si Kyrie, mamamaximize nila itong si Klay dahil nga sa style ni Kyrie. Si PJ Washington, 3-and-D player. Role dati ni Klay Thompson yun. Pangalawa, ang playmaker nila si Flagg. Hindi pa kasi masyadong pamilyar itong si Flagg kay Klay Thompson. Ang pwede kasing ipalit dito kay Klay sa starting unit based sa position si Max Christie. Nahinto kasi yung development ni Christie since last season. Limitado rin kasi ang minuto ngayon ni Klay, hindi na siya umaabot ng 30 minutes per game. Pang 6 man na rin yung minuto niyang nasa 20 minutes per game ngayon. Nawala na kasi yung biggest arsenal ni Klay Thompson, yung 45 and 40% shooting niya. Kahit nag-decline ang defense ni Klay, yung 3-point shooting at field goals niya ang isa sa pinakamalaki niyang arsenal dati. Pero since bumagsak ng malala ngayong season, nagiging liability na siya. Kung merong player na injury prone, parang mas malala si Zion Williamson kontra kay Anthony Davis dahil si AD at least nakakabuhat papasok ng playoffs. Si Zion Williamson, mas nauna pang nakapasok yung team niya sa playoffs kaysa kanya. Unstoppable number pa rin naman siya ngayon. Almost 23 points, 6 rebounds, 4 assists, 47% sa field at 11 free throws per game. Siya na ang nangunguna pagdating sa free throws kasi nga sa mga inside game niya. Na-injured ulit si Zion, wala namang bago. Nagkaroon siya ng hamstring injury at mawawala siya ng at least 10 days. Ilang games din yun. Wala naman talaga kahit pumayat or hindi si Zion dahil nasa style na ng player ngayon. 0-6 pa ang Pelicans so far. Sila ang worst team sa West. Pero at least hindi sila ang worst team sa buong NBA kundi Nets. Ang kinakatakot pa doon ng Pelicans dahil sa cycle ni Zion. Kahit pumayat siya papasok ng season or bumaba ang timbang niya, kapag naman dumaan or natapos ang Thanksgiving, bumibigat ulit siya. Parang cycle din ni Wiggins. Kapag malapit na yung putukan sa February, bigla siyang nawawala. Napapasarap. Yung iba, overnight lang. Si Wiggins, linggo or buwan na napapasarap ang tulog. Si Zion na pasarap ang kain. Napapansin na after November ng Thanksgiving, doon nagsisimulang bumigat ulit si Zion at hindi naaabot yung key points ng contract niya at nagkakaroon ulit ng injury kapag pumasok naman ng January.
Hindi rin basta bitawan ng Pelicans si Zion. Via trade, mahirapan sila dahil malaki pa rin ang kontrata ni Zion. Ang pinakamadali kung i-waive si Zion ng Pelicans dahil non-guaranteed ang kontrata niya. Pero ang sitwasyon ni Zion halos katulad lang din ng kay LaMelo Ball. Siya ang nakakapagdala ng fans sa arena. Yun lang din halos ngayon ang ginagawa ng Pelicans kay Zion na ginagawa siyang attraction. Ang panalo lang doon si Zion kumpara kay LaMelo, kapag hindi naglaro si Zion, hindi siya babayaran dahil sa kontratang nilagay ng Pelicans sa kanya, kung ano lang ang laruin ni Zion, yun lang ang babayaran sa kanya.